Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang all creation to God. So, sinasabi na lahat ng bagay or lahat ng nag-e-exist dito sa mundo ay ginawa or nagagawa para papurihan ang Panginoon. So, kahit na yung mga makakasalanang gawain, kahit na yung mga maling gawain, pwede natin, yan ay para sa kapurihan ng Diyos. So, medyo komplikado para sa atin na yun, na nasasabihin ko na pati yung mga mali ay para sa kapurihan ng Diyos. Pero yun nga, nangyayari kasi yung mga bagay na yun, may rason kung bakit nangyayari yung mga yun. Hinahayaan ng Diyos, ng Panginoon na mangyari yun para may maging lesson sa atin, or para may maituro sa atin, or para may maiparealize sa atin. So sa araw na ito, ating tatalakayin ang Ephesians chapter 1 verse 7 to 8. Ang sabi rito, "In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin in accordance with the riches of God's grace, that He lavished on us with all wisdom and understanding." So sa unang teaching, ang sabi rito, God allowed sin to reveal His redemptive plan. So yung simula nung nagkasala sila Eva at Adan, ay yun ay hinayaan ng Panginoon. Kumbaga, pero hindi yun kagustuhan ng Panginoon, dahil nga sila Eva at Adan, meron silang free will, meron silang kakayahan na magdesisyon para sa sarili nila. Kaya ginawa na yun. Parang sabi ng Panginoon, sige, gawin nyo yan, hindi ko kayo pipigilan, ganun, dahil nga may free will tayo. Pero kumbaga, sabi ito, God allowed sin to reveal His redemptive plan. So, pinayagan niya na magkasala sila Eva at Adan, or hindi siya nangialam sa pagkakasali nila Eva at Adan, kasi alam niya na kaya niyang solusyonan yun. Alam niya na may solusyon siya doon. Yun nga yung pag-aalay niya kay Jesucristo para mailigtas muli tayo. So sabi, God allowed sin to reveal His redemptive plan. Redemptive plan. So ulitin ko, hindi kagustuhan ng Diyos na magkasala sila Eva at Adan, pero hinayaan niya iyon dahil nga Diyos siya. May solusyon siya doon. Alam niya yung solusyon doon. Meron siyang solusyon doon sa kung ano man yung gagawin nila Eva at Adan. So yun, sa ikalawang teaching, ang sabi rito, God show us with the grace and forgiveness. So simula na nahulog sila Eva at Adan, imbis na parusahan tayo, or imbis na tayong maghirap, pinakitaan pa rin tayo ng Panginoong Diyos ng kapatawaran at kanyang awa. So sa pamamagitan nun, sa pamamagitan ng anak niya, sa pamamagitan ng pagbigay niya kay Kristo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan niya. So imbis na tayo yung maghirap, imbis na tayo yung magbayad sa ginawa ni Eva at Adan, si Kristo na lang yung pinalit niya, dahil nga mahal niya tayo at pinapatawad niya na tayo. So sa ikatlong teaching, ang sabi nito, God glorified Himself through the riches of His grace in Christ. So hinayaan ng Diyos na magkasala ang mga tao, or pumayag ang Diyos na magkasala ang mga tao, sila Eva at Adan, dahil gagawin niya itong paraan, gagawin niya itong way para ipakita sa mga tao yung kanyang pagka-Diyos, para ipakita sa kanya kung gaano siya kabanal. So kumbaga, ginawa niyang paraan yung pagkakasala ng mga tao para maipaabot sa atin yung kanyang awa at yung kanyang pagmamahal. So kumbaga, sinugo niya si Jesus ang naging daan para maipakita niya yung pagmamahal niya sa atin. So sa unang application muna tayo. Paano nga ba natin ito may apply sa ating buhay? Be humble before God's sovereignty. So tayo ay tao lamang. So wala tayong karapatan para questionin ang Panginoon. Kumbaga, wala tayong karapatang sabihin na, Lord, ikaw naman pala yung may kasalanan kung bakit kami nagkasala kasi pinahintulutan mo sila Eva at Adan na gawin yun. So kumbaga, wala tayong karapatan na ganun, dahil tayo ay tao lang. Kumbaga, hindi natin maiintindihan kung paano gumalaw ang Diyos, dahil siya ay Diyos.
Tayo ay tao lamang, wala tayong kapasidad na maintindihan kung bakit niya ginagawa yung ganun, kung bakit niya hinahayaang mangyari yung mga ganung bagay. So be humble, magpakumbaba tayo dahil tayo ay nilikha lamang. Tayo ay, ang creator natin ay si ang Panginoon. So sino tayo para questionin siya na bakit mo kami ginawang ganito? So kumbaga parang ano lang tayo eh. So kumbaga parang obra maestra lang tayo eh. So wala tayong karapatan para tanungin na, Lord, bakit mo ko ginawa ang ganito? 'Di ba? Kasi nga ginawa ka lang niya eh. So wala kang karapatan magreklamo kung bakit ka ginawang ganyan. So ayun, be humble, magpakumbaba tayo. So ikalawang application na sabi, remember that Jesus suffered more. So ayun, lagi natin tatandaan na si Jesus ang pinakang nagsuffer o pinakang naghirap para sa atin. So kumbaga wala nang iba. So pwede ba kumbaga sabihin mo na kaya nagkakaganto, kaya may mga bagay na ganito kasi hinayaan ng Panginoon na magkaroon ng kasalanan, di ba? So intindihin mo or ma-realize mo na mas naghihirap si Kristo, mas grabe yung pinagdaanan ni Kristo sa atin. So sa ikatlong teaching and application sabi, praise God for being a resentment for His love, grace, and redemption. So magtiwala tayo sa Panginoon at purihin natin ang Panginoon bilang pagkilala sa kanyang pagmamahal at pagkilala sa kanyang awa. So yun lang, sa kanyang forgiveness. So ayun lamang, napakarami kong natutunan sa araw na ito. Marami pong salamat and glory to God.